habits at ang relasyon neto sa identity mo. Kasi nga 'di ba sa old version, alam ko na discuss ko na to sa podcast eh. Yung old version is yun yung naimpluwensyahan ka externally. 'Di ba? Yung parang namu-move ka. Nakadepende yung pagkilos mo, disiplina mo base sa motivation o resulta, 'di ba? Majority ganun eh. Kaya ka kumikilos dahil tingin mo may resulta. Hindi mismo yung naging ikaw, which is a choice. Yung tinatawag nating self-programming. Dahil nga ikaw na yung chosen identity, nire-reprogram mo yung sarili mo or inuutusan mo or tinuturuan mo yung sarili mo na maging ganun yung napili mong identity. So technically, self-control. Ikaw yung may control nung iniisip mo, emosyon mo, kilos mo, mga sasabihin mo at decision mo. So yun ang pagkakaiba, 'di ba? Sa old version kasi is external, 'di ba? Na-impluwensyahan ka ng external ng ibang tao, na brainwash ka, yun, programming din. So influence yung mga yan. Ibig sabihin, lahat ng decision kilos mo, hindi nagagaling sa'yo. Galing external. Most yung mga tao dahil yan sa external result, 'di ba? Kaya sila kikilos kasi nakikita nila, gusto nila instant result. So ito ang identity ang isa sa pinakamalakas na puwersang nagdidikta ng habits. Kaya nga hindi talaga ako naniniwala sa mga tao talaga na gusto magbago, yung puro salita lang. Kung wala talagang internal shift, hindi mo malalaman yan malalaman mo lang talaga sa kilos niya everyday. Ibig sabihin yung habits niya, dun mo malalaman talaga kung totoong nagbago nga talaga yung tao. Kaya nga first impression last, 'di ba? Hindi mo malalaman talaga kasi nga internal 'yan. So maobserbahan mo lang yung tao. Siya pala 'yun kasi everyday niya ginagawa 'yun. Okay, ganito pala siya. Confident siya parati magsalita. Ganito pala siya. Assertive siya. Ganito siya, more into action siya. Ayaw niya magsayang ng oras. So yun naobserbahan mo kasi nga siya na yung habits niya Actually, yun talaga yung identity, yung habits na ginagawa mo everyday. Ang identity is ang isa sa pinakamalakas na puwersang nagdidikta ng habits. Mas malakas pa ito kaysa motivation. Ang motivation ay pansamantala, pero ang identity ang nagsasabi sa isip, ganito akong tao. At kapag naniwala ka roon, kusa mong uulitin ang mga kilos na tugma sa pagkakakilanlan mo. Kaya nga hindi ako naniniwala talaga sa disiplina, habits lang talaga. Kasi nga, hindi na siya matatawag na discipline kapag ginagawa mo na siya ng paulit-ulit, 'di ba? Magiging habit na siya kasi nga ikaw yung taong gumagawa noon. Ikaw yung tao na ganun. Ano ba ang identity? Ang identity ay ang koleksyon ng mga paniniwala mo tungkol sa sarili mo. Tamad akong tao, disiplinado ako, hindi ako marunong magsalita sa camera, negosyante ako, content creator ako, healthy ako. Well, itong mga to is mga paniniwala lang yan 'di ba? Pwede mo naman baguhin yan. Sino ba nagsabi ng mga yan na tamad ka, 'di ba? Pinaniwalaan mo lang yan. O talagang iniisip mo lang talaga na tamad ka, disiplinado ako, negosyante ako, yung mga ganyan, 'di ba? Kaya nga shinare ko sa inyo yung believe nating yung makakabuti lang talaga sa iyo kasi yun flexible talaga yun at ikaw magdidesisyon, hindi yung external. So kung ano yung makakabuti sa iyo, yung gagawin mo pa ulit-ulit. Hindi mahalaga kung totoo ang mga ito. Ang mahalaga ay pinaniniwalaan mo sila. O makapangyarihan talaga yung pinaniniwalaan kasi hindi ka naman kikilos kung hindi mo pinapaniwalaan yan 'di ba? Magkakaroon ng opposition. Mag-o-oppose ka doon sa kilos kasi nga hindi ka naniniwala na yun ikaw. Kapag sinabi mong hindi ako morning person, mas malaki ang posibilidad na lagi kang mahihirapang gumising ng maaga dahil gusto ng utak maging consistent sa identity nito. O kung ano talaga yung pinaniniwala mo. Kaya mahirap din
magkaroon ng paniniwala na super dami. As in yung, kuwari, di ba maraming mga tao niyan, yung maraming gusto. Tapos gusto ko maging content creator. Gusto ko rin maging ganito. Kung ano-ano pa, basketball player, masahista, fitness influencer. So, ang dami, traveler. So, pagka marami kang pinaniniwalaan, hindi ka magiging consistent. Puro half-half lang talaga. Mahihirapan ka talaga. Kasi, di ba, yung mastery, sa consistency yan eh. Yung bigger wins, sa consistency pa rin yan, di ba? So, kung marami kang gusto, which is, yung habits mo magiging scattered din dahil sa mga gusto mo. So, hindi mo talaga makakuha yung full benefit ng pinagfokusan mo kasi nga half-half siya eh. 'Di ba? At ang malupit pa niyan, gagawin mo sa present. Eh kung nag-all in ka sa isa, 'di ba? Kung isa lang talaga yung pinagfokusan mo, well, yung full benefit nun makukuha mo talaga. Kaya kung makapag-desisyon ka talaga, tanggalin mo na yung mga walang kinalaman dun sa ano mo, sa goals mo or na pagdesisyonan mo na ikaw. Mas malaki ang posibilidad na lagi kang mahihirapang gumising ng maaga dahil gusto ng utak maging consistent sa identity nito. Yan yun, di ba? So ito yung pattern, identity, habits, results. Ganito ang cycle, identity, habits, action. Yung habits, action naman yan eh. At results. Pero yung habits, papasok din yung mga pinaniniwalaan mo. So, ganun kalalim yung habits, hindi lang siya basta kilos, pati yung pinaniniwalaan mo. May habit of thinking ako mag-negative, negative ako mag-isip. May habit ako na ganito ako mag-isip na na puro limiting beliefs. Kaya nga, i-reprogram mo yung mind mo, di ba? Pati yung mga pinapaniwalaan mo. Kaya nga shinare ko yung believe nating eh. Yun lang talagang magbe-benefit ka at mag-stick ka dun. Kasi kapag marami kang pinaniniwalaan talaga, well, yun nga, magiging scattered, di ba? Yung resulta niyan, hindi siya full, hindi mo makukuha yung full benefit nung pinagfokusan mo kasi ang dami. Mas lalo lumalakas ang identity. Halimbawa, nag-upload ka ng TikTok ngayon, sasabihin ng utak, mukhang content creator nga ako. Bukas nag-upload ulit, mas lalakas ang identity. Actually, ganito yan. Di ba si Treb, isasample ko na lang siya. Di ba nag-upload siya ng 100 videos a day? So dahil nakaset na siya, alam mo yung first impression last, pwede rin yun sa mga habits mo. Kasi nga, nag-set siya na standard na ganun, maiinis siya sa sarili niya pag hindi siya naka-upload ng 100. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kasi nga, naging ikaw na yun eh. Ibig sabihin, ikaw na yung tao na nag-upload ng ganitong kadami. Kuwari ako, 10 lang naman yung ina-upload ko. Pero, pag hindi ko nasusunod yung 10 na videos, parang may kulang, di ba? Although, pwede mo naman i-shrug off yan. Pero yun nga, babalik ka pa rin dun sa habits na dating tamad, di ba? Pero pagka ikaw na talaga yun, well, yan na yung standards mo. Paninindigan mo siya at maiinis ka pag hindi mo nasusunod standards mo. So, basically, sa self-validation siya. Self-validation, hindi external validation. Nagva-validate sarili mo, di ba? Parang chine-check mo na yung sarili mo. Kasi nga, yung sarili mo na yung nag-set ng standards eh. Nag-set ka ng ganito, ginagawa mo na lang talaga siya. So ito, mas malakas ang identity. Pagkalipas ng 100 uploads, hindi mo na kailangan pilitin na sarili. Normal na yun. Actually, gagaling ka rin talaga. Kasi nga, ang daming beses mo na ginagawa eh. So magiging less effort na siya. At hindi ka na masyado seryoso. Actually, kahit nga laro-laruin mo na lang. Ang mangyayari is best pa rin talaga yun. Kasi nga, expert ka na eh. Di ba? Pag expert ka na, less effort na yan. Di ba? Ang habits ay ebidensya ng identity. Ang habits ay ebidensya ng actually, yung habits din na yan ay parang identity mo na rin talaga yan. Kasi nga, yan na yung naset mo sa sarili mo, ginagawa mo na lang talaga. Bawat habit ay parang boto. Hindi kailangan perfect. Isang push-up, isang boto yon na athletic ka.
Nagbasa ka ng isang page, isang boto yan na learner ka. Nag-upload ka ng isang TikTok, isang boto yan na creator ka. Hindi isang malaking desisyon ang bumubuo ng identity, libo-libong maliliit na kilos. Pero manggagaling pa rin talaga yan sa identity muna una. Kasi nga, hindi talaga, walang pagbabago talaga na mangyayari kung walang shifting internally. Kasi hindi niya na-realize kung ano talaga yung mga bad habits niya eh. 'Di ba nga? Anong babaguhin mo kung hindi mo alam yung bad habits mo, 'di ba? So yun talaga yan. So yung mga gusto talaga magbago, na-realize nila yung kamalian nila. Tapos nagbago sila. So merong awareness doon, self-realization. Kaya nga self-realization, tas nagbago, 'di ba? Tapos sa una, mahihirapan ka kasi nga bago eh, 'di ba? Wala namang expert na agad eh nung ginawa yung bagong habit. Paulit-ulit mo siya gagawin. Parang pagbabasa, sa una niyan, maiinis ka magbasa, tatamarin ka. Pero ganun pa nga rin, hindi ka naman din magbabasa kung hindi ka interested, di ba? So, paulit-ulit mo siyang gagawin. So, natitrain kasi, yan yung tinatawag nila sa psychology, di ba? Or neuroscience na tinatawag nila na neuroplasticity. Kasi nga, na-brainwash ka dati externally, ngayon, ikaw magbe-brainwash sa sarili mo. So, puro intentional lang gagawin mo kasi nga, be-brainwash mo nga yung sarili mo ng paulit-ulit. So, ito hindi ka nag-a-act ayon sa goals. Nag-a-act ka ayon sa identity. Kasi ang goals na yan is future yan. Tapos yan yung iniisip mo na bigger wins. So, end result yan eh. Kasi, di ba yung majority ng tao iniisip nila, kaya ako magte-training para maging healthy ako. Baliktad sa assumption. Healthy ako na tao kaya ako nagte-train. Kailangan ko magbenta ng produkto para businessman ako. So end result yun, di ba? Baliktad sa law of assumption. Businessman ako kaya ako nagbebenta. Di ba? O kuwari, magra-rap ako para maging rapper ako. Baliktad na naman. Rapper ako kaya ako nagra-rap. So yun, 'di ba? Mas nagiging less effort siya. Tsaka chosen mo siya, pinili mo siya. Kasi ikaw nga yung identity first bago yung kilos, 'di ba? Hindi naman yung action ang sumusunod sa motivation, kundi yung action ay nanggagaling sa identity mo. So ibig sabihin identity muna bago yung action. Kaya hindi talaga uubra yung mga motivation eh. Kahit anong pakinig nyo ng mga ganito, kung walang internal shifting talaga, wala ring mangyayari kasi hindi nyo i-apply to eh. Mangyayari niyan, motivation lang, entertainment, parang ganun lang mangyayari dyan. Ito nag-a-act ka ayon sa identity goal. Gusto kong pumayat. Identity, ako ay healthy na tao. Yun nga yun, di ba yung nasabi ko? Magkaiba yun. Kapag goal lang, kapag pumayat ka na, titigil. Yun nga, di ba? Kung businessman ka na, magkaroon ka ng nakuha mo na yung pera na 100M or 50M, di ba? Hihinto ka na kasi hindi ikaw yun eh, yung goal yung in-achieve mo eh. Kaya ngayon tunay talaga na businessman. Baliwala sa kanila talaga yung yung anong tawag doon, yung kuwari 50M sa bank account. Sure, malaking impact yun, pero yung pagiging businessman nila ang talagang tumatayo talaga. Kaya nga malalaman mo kung yun talaga yung tao, 'di ba? Nabanggit ko na 'to eh. Kapag natuwa ka dun sa nakuha mong resulta, hindi ikaw yun, hindi mo deserve yun kasi parang end result focus ka. So yun yung nagpasaya sa'yo, yung pera na yun nakuha mo, hindi yung identity na ikaw na talaga yun. Kasi kung ikaw yung identity, wala ka talaga mararamdaman yan kasi expected yan, di ba? Kaya nga yung daily habits, makapangyarihan talaga yan kasi nga yung wins, yung everyday na small win, yun talaga yung tunay na panalo, hindi yung end result. Kasi yung small win, daily habits na ginagawa mo, yun yung ikaw talaga ngayon. Ano ba yung future? Present pa rin naman yan pag nandun ka na, di ba?
So, ano talaga mahalaga? Yung ngayon, di ba? Yung small wins talaga ang pinakamahalaga. Kasi yan talaga yung sukatan, yung ginagawa mo everyday. Hindi yung sa future na, nakuha ko na yung resulta ko. Kaya dun mo malalaman pag natuwa talaga yung tao, di ba? Now, iba naman yan tungkol sa, kumari, yung mga atleta, di ba, natutuwa sila. Actually, yung iba nga, hindi nga natutuwa sa totoo lang kahit manalo pa eh. Pero yun nga, di ba yung iba na natutuwa sila? Kasi nga, yung ano nila, yung pinaghihirapan nila everyday nagresulta, di ba? Pero hindi ibig sabihin nun na hindi sila yon kaya nga nila ginagawa eh. Actually, 3 a.m. pa lang, nagpa-practice na talaga sila eh. Kapag identity habang buhay mo ginagawa, yan nga yun, di ba? Kapag goal lang, kapag pumayat ka na, titigil ka na. Goal-oriented, yan yung mga sinasabi nating goal-oriented. Kapag nakuha na yung goal, hihinto na. Or maglalaylo na, di ba? Kaya yung iba talagang workaholic dahil yun sa identity. Hindi mo talaga mapipigilan eh. Kasi yun na talaga siya eh, di ba? Ang bawat desisyon ay tanong. Tuwing may pagpipilian, tinatanong ng utak, ano ang gagawin ng taong katulad ko? Kung identity mo ay ako ay entrepreneur, kapag may libreng oras, mag-aaral ka, naghahanap ng opportunity, hindi puro entertainment. Kasi ano yun eh, hindi mo, yung wala talagang kilalaman sa identity mo, is ikakat mo na yan or aalisin mo. Kasi nga, hindi nga ikaw yun, di ba? Ganun lang naman eh, parang compatibility sa mga lalaki at babae, di ba? Kuwari, hindi ko siya type kasi hindi ko siya kaugali. Yung parang mga ganun, hindi ko nakikita yung relasyon ko sa kanya. So yung identity mo, 'di ba? Kahit pala yung attraction sa male and female, base pa rin yan sa identity. Kaya nga minsan, 'di ba, merong iba na nagkakagustuhan dahil sa the way nila magsalita, the way kumilos, itsura, yung projection ng looks, 'di ba? Usually magkakahawig. Tapos yung the way pumorma, 'di ba? So identity pa rin kasi nga reflection lang talaga. So ito, kung identity mo ay ako ay gamer, libreng oras, game agad. Parehong tao, magkaibang identity, magkaibang habit. Ang environment ay nagpapalakas ng identity. Totoo to, kasi kung marami kang distraction sa environment mo na hindi supportive sa identity mo, malilihis ka talaga niyan. Hindi lang ikaw ang bubuo ng identity mo, kasama rito ang kaibigan, pamilya, social media, trabaho, nilalaman ng pinapanood, lugar. So yan yung environment na sinasabi, 'di ba? Yung nakaka-impluwensya mag-support dun sa identity mo. Hindi ka naman niya talaga may impluwensyahan sa totoo lang kasi ikaw may control. Yun nga lang, kuwari, yung mga tao na hindi supportive sa'yo, di ba? Kaya nga shinare ko yung first impression last eh, kasi hindi na nagbabago yan. So, kuwari yung mga taong hindi supportive sa'yo, syempre, kahit anong gawin mo dyan, di talaga susuporta yan. Ang mangyayari lang, bababa lang self-esteem mo. Kasi nga, ipiplease mo pa sila para magustuhan ka. Kaya nga shinare ko yung first impression last para wag ka na magsayang ng oras sa mga taong ayaw ka at hindi supportive. Kapag araw-araw kang nakapaligid sa mga fitness content, unti-unting magiging normal iyon. Totoo naman yan, di ba? Kasi nga, pare-pareho kayo ng hilig. So, nagsusuportahan kayo sa isa't isa. So, mas mabibigay mo talaga yung best mo. Kaysa naman yung dinidiscourage ka. Wag yan, pre, wag yan. Puro ganyan, puro wag. Sabay ikaw, parang nakakainis, di ba, sa kalooban mo. Kasi gusto ng kalooban mo yun gawin eh. Tapos, dinidiscourage ka, hindi supportive yung tao. Parang nakakabwisit, di ba? Unti-unting magiging normal iyon. Kapag puro tamad ang nasa paligid, normal din ang katama. Totoo yan, di ba? Kuwari kung nagiinuman parate, normal na sa kanila yon, di ba? Kaya nga mapapansin mo, kuwari,
pag nagbago ka from old habits to new habits, or tinatawag nating old version to new version. Kasi ikaw na mag-uutos sa katawan mo mismo tsaka magbibigay ng standards, 'di ba? So mapapansin mo kapag nagbago ka, 'di ba? Mawawala na rin yung mga kasama mo dati. Unti-unti na yan malalagas. Kasi nga, na-outgrow mo na sila. Yun talaga yung expense. Which is okay lang din naman talaga. Normal din ang katamaran. Normal ang nakakahawa. Ang repetition ang tunay na guro. Iyan nga yun, di ba? Hindi affirmation, hindi motivation. Repetition. Paulit-ulit na kilos. Itong repetition kasi, ito yung brainwashing. Ito yung tinatawag na neuroplasticity, di ba? I-rewire mo yung habits mo, yung mga paniniwala mo, tsaka mga limiting beliefs mo through self-empowerment. Ngayon naman, dahil nga may shifting sa kalooban, ikaw na magdi-decide kung ano talaga yung i-repeat mo everyday. Which is kailangan mo talaga magkaroon ng structure sa buhay mo, or yung tinatawag nating daily routines or habits. Kasi yun yung gagawin mo na paulit-ulit Paulit-ulit na kilos, doon naniniwala ang utak, hindi sa sinasabi mo. Kagaya nga sinample ko kanina, yung nagpo-positive ng 100 na videos. Ibig sabihin, yun na yung pinaniniwalaan ng utak niya kasi nga everyday na niya ginagawa. Siyempre, nag-start pa rin yun sa umpisa, di ba? Kung araw-araw mong sabihin, successful ako, pero wala kang ginagawa, hindi naniniwala ang subconscious. Hindi talaga naniniwala yung subconscious sa isahan lang, sa repetition talaga. Wala nga talagang pakialam yung subconscious mo kung tama o mali. Naniniwala lang talaga siya sa pinaniniwalaan mo na paulit-ulit. Kasi dun magbabase yung kilos mo sa paulit-ulit na pinaniniwalaan mo Kaya nga sinasabi ko, 'di ba, ang totoong pagbabago is internal shifting or identity, na kapag decide ka na magbago. Pero kahit hindi ka magsalita, kung araw-araw kung kumikilos, maniniwala ang utak. Actually, mas makapangyarihan yun kasi pag hindi ka nagsasalita, parang mas nakaka-focus ka. Kasi 'di ba meron na study niyan. Kapag sinasabi mo yung mga goals mo externally sa mga tao or social media, is katumbas na siya ng accomplish. Take note kahalintulad na siya ng accomplish na. Ganun naniniwala yung utak. Pero kung hindi ka nagsasalita, hindi mo sinasabi, paulit-ulit mo siyang gagawin. Dun, 'di ba, pag nasabi mo na, doon ka natatama rin, doon ka na walang gana. Bukod pa diyan, yung mga external doubters pa, yung mga tao na pagdadasal ka na mag-fail, or yung mga inggit, 'di ba? Hindi naman din ako naniniwala nakaka-apekto 'yon. Although energy pa rin yung pag-iisip nila, pero hindi naman sila 24/7 na mag-iisip tungkol sa iyo, ka special, wala namang pakialam tao Ang makakasama lang kung gagawan ka ng kilos nila, 'di ba? Yung isasabotahe yung buhay mo. Yun lang yung makakasama. Pero yung araw-araw na isipin ko, hindi naman siguro ganun 24/7. Ikaw pa nga naapektuhan kung pinapaniwalaan mo yan Ito, kung araw-araw kung kumikilos, maniniwala ang utak. Identity creates automatic behavior. Kapag matagal mo nang ginagawa, hindi ka na kailangan ng willpower. Actually, yung willpower parang force yan Pinipilit mo yung sarili mo Hindi pa rin talaga yan galing sa identity. Kasi parang pinipwersa mo maging disiplinado for the sake of this pagiging discipline. So, ibig sabihin, hindi siya kagustuhan mo. Hindi kagaya nung kagustuhan mo, internal shifting na sinasabi ko. Dahil nga gusto siya ng kalooban mo, pinipilit mo yung sarili mo. Walang resistance doon kasi nga gusto siya ng kalooban mo. 'Di ba nga yung kalooban is zero? So, anything na gawin mo, kahit na masakit yung katawan mo, kahit na may resistance na katamaran, or kahit na may doubters sa external, kung ginagawa mo yun,
fino-force mo yung sarili mo base sa laman ng kalooban mo, walang resistance yun. Kasi nga, magkaka-resistance kung hindi mo ginawa. Kasi nga, diniktahan ka na ni God, di ba? Or yung kalooban mo na ganito gawin mo. Tapos pag hindi mo siya sinunod, maiinis ka sa sarili mo. Yun ang resistance. Kaya nga mas makapangyarihan yung internal shifting eh. Hindi kagaya ng willpower, external pa rin yan eh. Di ba? Hindi ko na kaya, gagawin ko to. Parang mga ganyan, di ba? Willpower kasi dahil yan sa tingin ko brainwashing pa rin tong willpower eh. Hindi kagaya ng identity talaga na choice na sa kalooban. Automatic na, parang pagsisipilyo, hindi mo na iniisip, ginagawa mo na lang. Oo, ganun yun kasi repetition, di ba? Pwede ka naman wag magsipilyo, di ba? Sisira nga lang ngipin mo, di ba? Ganito rin ang pag-e-ehersisyo, pagbabasa, pag-iipon, pag-upload, pagbebenta. Kapag naging identity, automatic na siya. Oo, kaya may makikita ka dyan, di ba? Dito sa amin, meron sa amin nagbebenta sa karinderya eh. Paulit-ulit niyang ginagawa yun hanggang tumanda na talaga siya. Kasi yun yung identity na pinili niya eh. Magbenta ng mga pagkain sa karinderya eh. Hindi mo makikita na malungkot siya or masaya. Kasi nga, yung mga feelings na yan, motivation, fluctuating yan. Pabago-bago eh. Yung identity, yun yung papanindigan mo. Gusto mong gawin paulit-ulit. Mas mahirap sirain ang identity kaysa habit. Actually, dyan manggagaling yung habit mo. Yan din yung nagseset ng standards mo, yung identity. Halimbawa, kung identity mo ay ako ay runner, kapag hindi ka nakatakbo ngayon, parang may kulang. Yan yung sinasabi ko, 'di ba? Kaya nga yung sinample ko dati sa inyo, yung nagte-train ako, dahil nga naumpisahan ko na siya, ginawa kong paulit-ulit. Parang may kulang na sa week ko pagka hindi ko siya nagawa. Tsaka nakakainis, yun ang malupit dun. Ipe-penalize ka kasi ng subconsciousness mo eh. Yan yung tinatawag nating standards mo sa sarili mo. Or yung daily habits na sinet mo para sa sarili mo. Babalik ka agad. Pero kung habit lang, madaling tumigil. Actually, hindi naman habit eh. Discipline yan. Madali kang tumigil. Kasi hindi talaga ako naniniwala sa discipline. Kasi based on emotion yan. Tsaka external. Paano baguhin ang identity? Hindi sa pag-iisip lang, sa maliit na ebidensya. Kung gusto mong maging reader, magbabasa ng isang page. Bukas, isang page ulit. Kung gusto mong maging content creator, mag-upload ng isang video, ulit-ulitin. Hanggang sabihin ng utak, ganito na talaga ako. Oo, kasi nga, internal shifting talaga yan eh. Yung kung may na-realize talaga siya na may kamalian sa sarili niya. Kasi kung wala siya na-realize na kamalian, hindi magbabago. Diba? Kasi kung tingin mo tama naman yung ginagawa mo, wala naman magbabago kasi tingin mo tama eh, diba? Syempre, ang marirealize mo yung mali mo para ka makapagbago. Every action is a vote. Hindi kailangan perfect. Consistency ang mahalaga. 100 maliit na kilos. Mas malakas kaysa isang malaking effort. Kasi yung malaking effort, nasample ko na rin to eh, di ba? Walang businessman na nagbenta ng isang beses lang na produkto at may bumili na. Araw-araw niya ginagawa yun, di ba? Na pagbebenta. Wala ring successful na tao, na athlete, na nag-training lang ng isang araw at naging magaling na siya talaga. Consistent niyang ginagawa yun. So same din yan sa lahat. Paulit-ulit talaga. Yun talaga yung So small wins talaga ang pinakamahalaga. Kasi yung end result na inaasam-asam mo, parte pa rin yun na small wins. Kasi pag nasa future ka, yung big win na sinasabi, well, kung paano ka nag-umpisa, yun din yung ginagawa mo, di ba? Mine-maintain mo na lang din talaga yun hanggang kaduluduluhan. Walang pinagbago. Kaya nga mapapansin mo, paano ka yumaman? Well, ginawa ko lang din talaga yung mga ginagawa ko everyday paulit-ulit. So, mahalaga ba sa kanya yung Sure, mahalaga dahil pera pa rin yan. Pero, yung small wins talagang pinaka-importante, yung pagpili mo ng gagawin mo everyday. Hindi ito permanent
ang identity ay dynamic. Hindi ito permanenteng nakaukit, nagbabago ito depende sa mga kilos na inuulit mo, mga taong madalas mong makasama, mga content na kinokonsumo mo, mga karanasang nagbibigay sa iyong bagong ebidensya tungkol sa sarili mo. Ito kasi, kaya dynamic is may na-realize ka talaga na mali. Yun lang naman yun eh. Tsaka nag-expand yung awareness mo. So may na-realize ka na may something na, ganun pala yun, may mali. So kagaya na itong video ko, 'di ba, napakinggan nyo, nalaman nyo yung mga information. Kung bago sa inyo to pero kung hindi bago sa inyo to, well, walang pagbabago mangyayari kasi alam mo na pala to eh. So may tawag diyan realization, self-realization na parang may mali, may gusto mong baguhin. O nilagay dito experience, or nag-fail ka dati, experience pa rin, 'di ba? Or na-impluwensyahan ka ng iba or externally. Kaya kung gusto mong baguhin ang buhay mo, wag lang magtanong ng ano ang goal ko. Mas makapangyarihan tanong ang anong klaseng tao ang gusto ko maging. Oo, totoo yan. Kasi kung wala kang realization, kuwari, magiging stagnant ka kasi niyan, di ba? Kasi mostly naman ang realization ng tao is about lang naman sa body, di ba? Tatanda rin ako. Bigla sila makaka-realize dun, magbabago na. Unahin na yung health and fitness, unahin na yung finances, kasi nga alam nilang tatanda sila. So, kaya nga sinishare natin to na ganitong info na yung limitasyon ng katawan para makarealize ka na talaga ngayon pa lang, di ba? Pagkatapos gumawa araw-araw ng kahit isang maliit na habit na nagpapatunay na ikaw ay ganoong klaseng tao. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na kilos na ito ay bumubuo ng bagong identity. At ang bagong identity ang bumubuo ng bagong buhay. Tsaka tong bagong identity na to, i-maintain mo rin talaga to. Kasi nga, ikaw na ito eh, 'di ba? Hindi na rin siya magiging mahirap. Hindi kagaya nung nag-uumpisa ka palang magbago. Kasi unknown yun eh. So, bago sa'yo mag-push up. So, yung mga pain na nararamdaman mo nun, actually, baka nga mag-quit ka pa eh. Pero kung nakapag-desisyon na yung kalooban mo, gagawin mo talaga siya regardless mahirap siya or hindi. Dahil alam mo, yun yung makakabuti sa'yo. So basically, magbabagsak pa rin talaga yan sa self-realization kung ano talaga makakabuti sa'yo. So paano kung gusto mo ng ganitong video, mag-follow ka lang. Peace.